Hindi talaga maunawaan ni Mr. Talibong. Yung mga sinto-sinto, ginagamit ni Talibong. Tuwan-tuwa si Talibong at saka itong paring Sigit Gano. Huwag niyong paniniwalaan si Talibong. Ginagatasan lang kayo. Yung mga pare, Katolikong manggagatas yan. Grabe talaga ang banat nitong diakono ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Bakit nanggagalaiti siya? Kung ako'y, alam nyo, tinawag niyang Talibong. Talibugok. Si Father Darwin naman, yung mga pare, Katolikong manggagatas yan. pawang personal attack na lang ang ginagamit nila. Yun ang palatandaan na bankruptcy of argument. Kaya ang ginagamit nila ad hominem. Sasagutin pa rin natin sila. Samahan niyo ako. Kumusta? Muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kahit nanawagan itong si Cesar Sinita sa lahat ng mga Katoliko, huwag na umano kayong maniwala sa amin. Doon na umano kayo sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Dami ng personal attack, maliban sa sinto-sinto, talibugok ako, manggagatas, dami na. Dahil may nadiscover kasi na yung Biblia ang ginagamit na Katolikong Biblia, tinampered pa. So, inaniyahan natin ang ating mga kapatid, huwag kalimutan na kung bago ka lang o sa mga suking taga-subaybay, pindutin ang like at mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Grabe, no? Napansin ninyo yung si Mark James na pastor, grabe din ang kaniyang tirada. Disciple of Jesus Christ, umano yung sikta niya. Ngayon, ito namang si Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo, matapos na discover yung ginamit niyang Bible. Inyo talibong. Talibugok. So nanggagalaiti talaga siya. Ang tawag niya sa akin, talibugok. At may mga term pa siyang sinto-sinto. Yung mga sinto-sinto, ginagamit ni Talibong. Tuwan-tuwa si Talibong at saka itong paring Sigit Gano. Huwag niyong paniniwalaan si Talibong. Ginagatasan lang kayo. Yung mga pare, Katolikong manggagatas yan. Yung mga pare o Katoliko manggagatas, di niya napansin yung inaniba niya kung paano isinagawang yung mga offering nila, no? Kaya napansin kasi una ni Kaburnok yung ginagamit na Bible ni Sinita na Katoliko na may dikit yung O nilagyan ng at. Pakita ko sa inyo, ha. Ito. Na talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin, titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po. Ayan po yun, So dikit, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibugok. Na talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin, So napansin natin mga kapatid na sabi niya, yung ginagamit niya, pinabilaanan niya na dinikitan niya. Pero, kung may dikit man, inaamin na niya na dikitan talaga. Pero kung may dikit man, ang nagdikit yung Defensor Katoliko o kaya si Monsignor Abriol.
Wala mang common sense itong ah, mga ngaral na ito ng ANC. Una, anong mapala ng depensor Katoliko na magdikit sa Bible na ginagamit niya? Anong mapala din ni Monsignor Abriol? Pansinin niyo dahil yung salitang o kasi para lang meron siyang ipakitang Biblia at ang ginawa, nakadikit. Tingnan niyo, mas malinaw sa TV pa, Na talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Depensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon, buhay pa. Inyo, talibugok, na talagang dinikitan ko raw. Ayan. Pinasinungalingan niya, una, di niya nakita na may dikit. Pero, siguro, tinignan niya, sabi niya, na dinikitan ko raw. Kung meron mang dikit, di inaamin na may nakadikit, ang naglagay niyan ay depensor Katoliko. Pero may ginagamit siyang siguro. Doubtful din siya. Kaya nga, common sense naman ang gagamitin natin. Ano ang mapala ng depensor Katoliko na magdikit sa naturang Biblia? At panawagan niya para sa mga Katoliko, huwag na umano kayong maniniwala namin ni Father Darwin at sa akin. Ito. Ay hindi talaga maunawaan ni Mr. Talibong. Yung mga sinto-sinto, ginagamit ni Talibong. Ayan. Ang ginagamit talaga niya ay ad hominem. Napansin nyo ba, mga ngaral sa ibang sikta? Pawang mga ad hominem na yung ginagamit nila, yung personal attack, hindi yung sa argumento, kundi sa tao, yon ang kanilang atake. Naalala ko yung debate namin sa ministro ng Iglesia ni Cristo na si Resilito Ocampo. Gusto talaga niya na magalit ako dahil iganyan niya ang microphone, ilayo niya at sasabihin niya, Mr. Talibong, bastos ka talaga. Yan. Ang kanila talagang taktika ay yung ad hominem. Na magalit ka, mawala ka, pero di nila napansin yung pastor na nanggagalaiti at ito naman, sila mismo ang nawala sa sarili nila. Okay, tuloy natin si Sinita. Tuwan-tuwa si Talibong at saka itong paring Sigit Gano. Mga kaibigan kong Katoliko. Yan ang panawagan ni Sinita para sa mga kaibigan daw niyang Katoliko. Pakinggan niyo ang panawagan niya. Na napasubo na diyan kay Wendell Talibong. Na napasubo daw at nagsubaybay sa ano ngayon? Ang dami ng mga iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang yumakap ngayon sa simbahan Katoliko. Ituloy natin. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Ang ibig sabihin niya ay iyayakap na kayo sa siktang Tatag ni Felix Manalo sa 1914 sa Punta Santa Ana, Manila na hindi naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. Kinig kayo sa iglesia. Imagine ang ating Panginoon Kristo tao lang. Pero, Panginoon. So para sa kanila, dalawang Panginoon. May Panginoong Diyos, may Panginoong tao. At ang Diyos ay sasambahin. Pero itinuturo nila na si Kristo dapat sambahin. So tao din sambahin. Napansin niyo ang pagkakaiba, si Felix Manalo, anghel. Ang ating Panginoon Kristo, tao. Ang iglesia ng ating Panginoon Kristo,
na itinatag sa unang siglo para sa kanila natalikod. Kaya, binangon ni Felix Manalo. Imagine. At dami ang nadala sa ganyang ori na pangangaral nila. Dahil din sa maraming mga inosente sa katotohanan, mga kapatid. Oh. Okay, tuloy natin si Sinita. Ni Kristo para makapagbalik loob kayo sa Panginoon Diyos. Makapaglingkod na po kayo ng tama. Huwag niyong paniniwalaan si Talibong. Yan. Ang kaniyang pananawagan. Na ang pananawagan niya sa lahat, sa mga kapatid umano at mga kaibigang Katoliko, huwag ninyo akong paniniwalaan. No, sabi niya. So, para sa kanya, doon lang kayo maniwala sa kanya, sa kaniyang ipinangaral na tatag ni Felix Manalo, at lalo na nang na-booking natin na yung ginamit na Biblia na Katoliko'y dinikitan. Ginagatasan lang kayo. Ayan. Ang katulad po, ang tawag po dyan sa mga manggagatas, Katolikong bangaw. Yun namang sinto-sinto, Katolikong atso yun. Yung mga pare, Katolikong manggagatas yan. Yan. So, kung napansin ninyo mga kapatid, puro na lang personal attack ang ginagamit nila. Puro na lang ad hominem yung ginagamit nila. Dahil naubusan na sila ng argumento para gibain ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo na iniwan nila. Ito ang simbahang Katoliko. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.